welcome sa ating video ngayon. Ngayon magre-review na naman tayo ng isang product, pero this time skincare naman. So, kung medyo maingay itong electric fan ko, pasensya na kasi hindi ko magawang patayin kasi nga ang init dito, lalo dito sa pwesto ko. Nasa sulok ako ng bahay and saradong-sarado yung mga bintana kasi nga maingay sa labas. So, yun, isa pa kung maingay sa labas, pagpasensyahan nyo na, pero kahit na ganun, sana maging helpful sa inyo tong demo and review na tong product na to. So, ang i-review natin at i-demo na product ngayon ay itong Natural Aqua Gel Cure. So, isa siyang exfoliator or exfoliation product. Parang ganun. So, matagal na kasi nung huli ako nag-exfoliate ng face and naisip ko, kailangan ko na naman mag-exfoliate kasi heto na naman ang mga skin problems ko. So, naalala ko may nakuha ako nitong Natural Aqua Gel na sample size, kaya yan, maliit siya. And, nakuha ko to sa isang event ng BDJ Box, yung Glam Indulgence. So, isa sila sa mga products na nandoon and nabigyan ako, luckily, ng sample size nila, may kasamang leaflets. So, ang Natural Aqua Gel Cure ay product ng Japan. And ako, personally, ang impression ko, siguro medyo, may iba din sa inyo, ganun din ang impression. Ang impression ko sa skincare ng Japan and Korea is ang taas talaga ng expectations ko, lalo sa mga products nila kasi talagang promising yung mga products na ginagamit nila and more on the natural side sila. So, kung ikaw yung tao na gusto mo na puro natural lang and less chemical yung gagamitin mo, go for Japan skincare or Korean skincare, you'll never go wrong with them. Kaya nga ganun kaganda yung skin ng mga Japanese and Koreans, hindi lang dahil sa malamig yung climate nila sa bansa nila. It's because ganun din sila kagaling gumawa ng mga product and mahusay sila sa pag-formulate ng mga product, lalong-lalo na sa skincare. And nakakatuwa na malaman na itong Natural Aqua Gel Cure ay #1 exfoliator nila sa Japan at nakakabenta ng isang bottle, yung 250 ml, every 12 seconds. Ano ba ang exfoliation? Exfoliation ay isang step sa skincare routine natin. Pwede natin siyang gawin weekly or twice a month. Depende sa anong situation mo, ng skin mo. So, ano ba ang kahalagahan ng exfoliate? Dito sa sample, sa leaflets nila, pinaliwanag dito kung ano yung nako-combats ng exfoliation na skin problems such as spots, pigmentations, pimples, blackheads, dry skin, oily skin, wrinkles, dull skin, and lahat yun ay dahil sa dead skin. And alam nyo naman na ang dead skin, naaalis yan through exfoliation. Kaya ganun kahalaga exfoliation. Kaya kung ako, personally, pag napapansin ko nag-accumulate na naman, ayan na naman yung dry skin ko, yung dull skin ko, ayan na naman, may blackheads na naman ako, yan ang time for me, the best time para mag-exfoliate ako. And usually, nag-exfoliate ako 2 to 4 times a month. Depende kung lagi akong lumalabas, kung lagi akong susuot ng makeup. Yan din, yung mga factor. Personally, yun ang ginagamit kong factor. Mahirap din kasi na ma-over-exfoliate tayo. Kasi, pag na-over ka sa exfoliation, nagda-dry yung skin natin. And yung skin natin, hindi yan dinesign para maging dry. Kailangan niya laging hydrated and moisture. Kaya pag nasobrahan siya sa pagka-dry, nabasa ko to through my research dati nung pinag-aralan ko yung skincare. And nalaman ko na pag nasobrahan sa pagka-dry yung skin, gumagawa siya ng moisture on its own. Sinusuplayan niya ng oil yung sarili niya para ma-hydrate, ma-moisturize yung sarili niya. And minsan, pag ginagawa niya yun sa sarili niya, na over or excessive yung oiliness at nagkukos yun ng acne breakouts and comedones. Ayon dito sa Cure, twice a week daw dapat mag-exfoliate. For me, ang pag-exfoliate ko is 2 to 4 times a month. It's because dito lang naman ako lagi sa bahay. Kasi yung twice a week, once or twice a week na pag-exfoliate, bagay siya sa mga taong laging may suot na makeup. Ideal siya sa mga taong nagtatrabaho sa polluted at dirt, yung halimbawa, nagtatrabaho kayo sa isang store or merchandise na nasa tabing kalsada and ikaw yung sales attendant and exposed ka sa dirt and pollution. Yun, ideal sa'yo mag-exfoliate kasi mabilis mag-accumulate yung dirt sa face mo. Okay naman din yun kasi sabi ng Cure,
sila ang most gentle and efficient facial exfoliating gel in the market. So, mamaya, in further na pagpapaliwanag, malalaman nyo kung bakit nila nasabing sila yung gentle and efficient facial exfoliator sa market. For me, personally, para sa akin, yung yung pagiging gentle ng isang product is pag wala ko naamoy na fragrance sa kanya. So, less fragrance for me, more natural siya para sa akin. Mas gusto ko siya pag less fragrance. And yun nga yung nakita ko sa Cure. So, nung nasa event ako, edi lumapit ako sa stall ng Cure and naglagay sila ng sa likod ng kamay ko. Ang unang-una kong ginawa is inamoy ko siya. So, sa product, talagang fragrance yung inaamoy ko. Kasi pag more on fragrance, feeling ko, for me, mas marami siyang chemicals. And sabi nga dito, it's preservative-free, coloring-free. Kaya nga, kung makapapansin nyo, yan, water na water lang siya. And napaka-runny. Talagang water lang talaga siya. And mineral oil-free. Pansin na pansin nyo naman, wala talaga siyang oil. Water na water siya. Napaka-runny niya sa likod ng kamay ko. And artificial fragrance free, yung pinakagusto ko sa lahat, yung walang fragrance. Meron siyang fragrance, pero hindi yung fragrance na sinadyang ilagay, ganun. Amoy natural lang, na water na ganun. At sabi din dito na yung Cure ay 90% of water. So, nabanggit ko na nga kanina, nakita nyo napaka-runny. Talagang water lang. Parang running water lang. So, binabasa ko to yung leaflets na binigay nila. It's 90% water. So, good to talaga sa mga oily skin. Ako, I have oily combination skin. I have oily T-zone and drier dito sa may aking cheeks. Sa area na to. But, for me, mas gusto ko yung water-based products kasi wala na siyang oil content. Unlike yung mga cream-based products and oil-based products, meron silang oil content na pag ginamit mo sa skin mo, nas nag-aggravate pa siya sa oiliness ng skin mo. Hindi tulad ng water, mas madali pa siyang na-absorb ng skin mo and ilang seconds lang absorb na siya ng skin mo. Aside from 90% water, yung natitirang 10% ng ingredients nito ay pinaghalo-halong aloe berbadensis leaf extract. I think it's aloe vera. It keeps skin hydrated. Sabi ko nga kanina, pag nasobrahan sa exfoliation, ang skin natin nagiging dry lalo at nagpo-produce siya ng moisture sa skin natin. Kaya napaka-good to na ingredient ng Cure. It's because meron siyang aloe vera na magaling at magandang pang-hydrate ng skin natin para mabalik ulit yung hydration ng skin na kailangan natin. With that, hindi niya na kailangan mag-supply ng moisture sa sarili niya at hindi niya na kailangan magkaroon ng excessive oiliness. Meron ding ginkgo biloba which keeps skin hydrated, prevents freckles and age spots. So, meron na namang hydration properties na nilagay silang ingredient dito which is really, really, really good. Lalo sa pag-exfoliate para nga mabalik yung hydration and moisture na kailangan ng face mo after exfoliating. Next, meron ding Rosmarinus officinalis leaf extract or rosemary leaf extract. Anti-inflammatory and antibacterial, prevents acne. Alam nyo naman, pag oily skin, pag nag-excessive oiliness, mas lalong nag-aggravate yung acne at nagkakaroon ka ng acne breakout. So that, pag merong presence nitong rosemary, nalilesen niya yung acne breakout because it has an anti-inflammatory and antibacterial properties. Meron din siyang glycerin. You know ang glycerin? I really love glycerin. So, siguro magkakaroon ako ng tutorial about kung paano gamitin yung glycerin. Ayan, kasi sa totoo nga lang, bumibili pa ako talaga ng pure glycerin. And glycerin is widely used as moisturizing ingredient. So, yun nga. That's why I love glycerin. Meron ginagawa glycerin spray para ma-moisture yung skin natin. Sabi ko nga kanina, kailangan ng hydration and moisture after mag-exfoliate. Kaya, napaka-good talaga itong mga ingredients na to. Meron ding cross-polymer. So, ano ba yung cross-polymer? Parang chemical na ata yun. Nakala ko ba natural to? Bakit may chemical? No. Cross-polymer is not a hazardous chemical na iniisip nyo. It is used as thickener in Cure, used by ophthalmologists for eye surgery. So, alam nyo naman kung gaano ka-delicate ang eyes natin and hindi siya pwedeng gamitan ng mga hazardous chemicals na maaaring makasama at maka-irritate. Minsan nga kahit yung mild or gentle cleanser mo na pag napunta sa mata, masakit na.
how much more pa tong cross polymer. It's really delicate sa eyes, napaka-delicate ng eyes natin. Kaya nga, pwede siyang gamitin sa skin natin and hindi siya ganun hindi siya yung tulad ng chemical na iniisip nyo. Next is medyo mahirap tong basahin, dicocodimonium chloride, steartimonium bromide. So, pasensya na, mahina ako sa, mabilis kasi akong mautal. So, yun naman ay nagre-reacts to old and dead skin, used commonly in conditioners. So, hindi naman siguro ito yung conditioner sa buhok. Siguro ito yung conditioners for skin, yung mga serum siguro, mga ganon. And butylene glycol, color and scent-free moisturizing liquid. So, nakakatuwa na yung 10% ng ingredients niya bukod sa 90% of water, the rest 10% is mostly for hydration and moisture ng skin, which is really, really good. Sabi ko kanina, paulit-ulit ko sinasabi na pag nag-exfoliate tayo, kailangan mag-moisturize and ma-hydrate natin yung skin natin after para maiwasan pa yung further problems. So, pasensya ha, medyo maingay talaga dito sa amin. Sana nakakapag-focus pa din kayo sa boses ko. So, heto yung clip nung in-apply ko siya para ma-demo ko na din kung paano ko siya ginamit sa back ng hand ko. And as you can see, water-based siya, katulad nga nung sinabi kanina. And wala siyang oil. So, okay na okay to pang oily skin. And, ayun yung, yung texture niya. Napaka-watery lang. Fragrance, wala nga siyang distinct smell. So, try natin siyang gamitin sa face natin ngayon. So, ganyan ko siya gagamitin. Kasi ganito talaga ako gumamit ng exfoliator. Tingnan nyo, runny yung consistency niya because it's water. Pero maganda na to kasi wala siyang oil. So, ina-apply ko pa lang yung product sa skin ko. Pero may natatanggal na agad na exfoliate. Sana nabibigyan ng justice ng camera. Pero yun na-exfoliate niya agad. To think na ina-apply ko pa lang siya, hindi ko pa siya ganun, hindi ko pa siya ganun nira-rub sa face ko. So, ngayon, i-rub ko na siya ng 30 seconds to 1 minute. Mag-ingat lang sa pag-exfoliate kasi baka masobran sa pag-exfoliate yung skin nyo. Sundin nyo yung sinabi dito sa directions. So, pasensya na din kung medyo maingay dito sa lugar ko. Nasa tabing kalsada kasi itong pinagpi-film ko kasi dito ngayon may magandang lighting. And nagpo-focus ako dito sa nose ko kasi nga meron na akong mga blackheads. Hindi lang siya ganun kita sa camera. Pero ang pangit talaga ng skin ko ngayon. As you can see, sandali ko pa lang siyang nilalagay. Pero ang dami na nakuha. 10 seconds left. 5 seconds left. And yan, naka 1 minute na. So, after kong mag-exfoliate, naka 1 minute na yon. Hindi ko alam kung makikita. Pero yan madami siya natanggal sa skin ko. Effective siya. Ewan ko lang din, kasi baka nga, ang tagal na mula nung huli akong nag-exfoliate, kaya siguro ganito. Pero maganda. Kasi yung pag-apply ko pa lang, may na-exfoliate na siya. So, ngayon nakalimutan ko yung basa dito. Kasi ito lang yung kaya kong basahin sa packaging. Yung Yasashi sa arigato. So, titingnan ko mamaya kung ano yung ibig sabihin nung word na yon. Pero arigato means thank you, diba, sa Japan. So, i-rinse ko na ng water yung face ko. And yun, may natira pa dito sa packaging. Gusto ko din isama yung neck ko. Then, i-rinse ko siya ng water. Kaya ako sinasama yung neck ko kasi pag nagme-makeup, biniblend ko din dyan yung foundation. So, meron na din siya mga dead skin. So, kahit sa neck, ang daming natanggal. Hindi ko alam kung nakikita dyan. And pansin ko habang nirarab mo siya sa face mo, diba, una basa.
the more na nirarub mo siya, parang unti-unti siya natutuyo. And I think na-absorb siya agad ng skin mo kasi nga it's water-based. Lalo na sa mga oily skin, mas mabilis na na-absorb ng skin yung mga water-based na products kaysa yung may kasamang oil. So, babanlawan ko na yung face ko ngayon and babalik ako sa inyo mamaya. So, ang first kong ginawa, bago ako naglagay ng cure, nag-cleanse muna ako ng skin. And then, after ko mag-cleanse ng skin, nag-towel dry ako. And then, in-apply ko yung cure sa face ko and neck. And then, yung pagkalagay ko sa kanya, sa totoo lang, gusto ko i-apply lang muna and hayaan ko muna siya doon, saka ko i-rub. But, pagkalagay ko pa lang, talagang natanggal niya na agad yung dead skin. Gusto ko nga lang talaga i-apply ko lang muna siya and doon muna. Pero, ina-apply ko pa lang may natatanggal na siyang dead skin. So, ganun talaga siya ka-effective na pang-alis and hindi mo na kailangan mag-rub ng matagal. Kasi nga, pag nasobrahan ka sa pag-rub, magdadry lalo yung skin mo. And hindi lang yon. Nag-focus ako dito sa blackheads ko, kaya kung mapapansin nyo, medyo makinis-kinis na yung ilong ko ngayon. So, kahapon ako nag-exfoliate, kaya bukas na nga tong cure na to. Kaya, ayan, medyo makinis-kinis na naman siya and grabe. Nung mga nakaraang araw nagme-makeup ako, problemado ako kasi nagpipil yung skin ko and super dry. Pero ngayon wala akong naging problema and mas madali ko na blend yung foundation. Aside from that, sinunod ko yung sinabi dito na 30 seconds to 1 minute mo lang siyang irarub sa face ko. Sinunod ko yon kasi nga, sabi ko nga, paulit-ulit. Iniiwasan ko ma-over-exfoliate yung face ko. After nun, after 1 minute, naglagay na ako dito sa neck ko. And ito naman yung nirub ko. After 1 minute, nagbanlaw, nag-towel dry. And proceed na ako sa basic skincare ko, which is toner and moisturizer. So, nagmo-moisturize pa din ako kahit may mga moisturizing ingredients na dito para mas ma-hydrate pa yung skin ko. So, ito yung clip nung pagtapos ko siyang gamitin. Meron lang ako mga dinadaldal-daldal dyan, kaya wag nyo na lang pansin. So, guys, tapos ko nang banlawan yung skin ko and natutuwa ako. Kasi kahit na medyo may mapupula dito, so, ano na to, yung redness na to, kanina pa to yung bago ako mag-apply ng cure. So, hinihingal ako. So, yun, kahit na andyan talaga yung pimple marks ko, ganyan na talaga yung skin ko, pero yung itsura niya ngayon, ang glowing niya, parang ang radiant. Kung mapapansin nyo sa camera, parang ang shiny niya, ang glowing, ang radiant ng skin. So, instant effect. Ito yung effect niya sa akin na nagustuhan ko and feeling ko talaga ang linis ng skin ko. Parang wala yung mga dry, parang ang kinis niya. Ganon din sa neck ko. After kong gamitin yung cure, tuwang-tuwa ako kasi super kinis ng face ko, super smooth, and yung feeling na parang ang linis-linis ng face mo. Sa totoo nga, hindi naman dapat hinahawakan yung face, pero hindi ko maiwasan na hawak-hawakan siya kasi nga, hindi ako makapaniwala. Hindi man ma-justify ng face ko kasi nga hindi siya makinis sa, tawag doon, sa visually, hindi siya makinis kasi may mga dark spots, may mga pigmentation, pero pag nahawakan mo siya, upon touching it, talagang makinis talaga siya. Hindi lang siya halata talaga kasi nga, hindi naman ganun kaganda yung skin ko and hindi ganun kakinis visually, pero pag nahawakan, nako, super lambot and tuwang-tuwa ako, super supple, parang ang radiant ng feeling ko, parang feeling ko Korean ako, instant Japanese, yung mga ganun. So, hopefully, makatulong tong cure sa in the long run, kung siyang mag-stick ako dito sa product na to, I think malaking tulong to sa skin ko kahit na hindi siya ganun kakinis kasi may mga dark spots, pero malaking tulong to. Ngayon pa nga lang, super gustong-gusto ko na siya kasi nung nag-makeup ako kanina, nakita ko yung effect niya sa skin to. And nga pala, sabi dito, it can be used on other body parts such as elbows, armpits, nape, or nape. What is nape? And inner thighs. Yung inner thighs siguro is yung mga singit-singit. So, napansin nyo, lahat ng sinabi nila is yung karaniwan na maitim yung elbows, yung knees, and yung singit. Alam nyo naman siguro na yung mga pangkaraniwang tao, maitim talaga ang singit. So, yun, pwede nyo siyang gamitin doon. And maganda din yun kasi gentle exfoliator lang naman to. And hindi siya ganun harsh sa skin. By the way, sabi sa akin ng SA, and nakasulat din dito, na itong cure ay 1,500.
and can last up to 3 to 4 months. Pero nung nakita ko siya personally, sabi ko, magkano yan, miss? Sabi niya, it's 1,500 po, ma'am. Sabi ko, sulit na din. Kasi kahit na siguro pricey, pero yung 250 ml of product, sulit na siya kasi magtatagal na siya, lalo kung ikaw. Depende pa naman din sa frequency and volume ng use, lalo kung gagamitin mo siya sa ibang body parts. Pero for me, personally, I think kaya niya magtagal nung hanggang 4 to 5 months or 4 to 6 months. So, actually nga, itong sample size na nagamit ko, it is only 3 grams ng product. Pero kalahati lang yung nagamit ko. So, isipin mo, gaano katagal mo uubusin yung 250 ml. I think 250 ml is equivalent to 250 grams kung hindi man ako nagkakamali. So, ito 1.5 ml lang or 1.5 grams lang yung nagamit ko sa face ko and neck. May natira pa. So, hanggang 2 gamitan ko to. Nakasulat din dito sa leaflets nila na itong Cure ay available sa the SM Store, Beauty Section, SM Mega Mall, SM Mall of Asia, SM Makati, SM Aura, and soon at SM North EDSA. So, that's a good news para sa tulad ko na dito kami sa may bandang North, so Valenzuela. Pinakamalapit na SM is SM North. At meron din sa Rustans The Beauty Source sa Alabang Town Center, Shangri-La, Makati. And Beauty Bar Store, all stores nationwide. So, basta may mall na may beauty bar, available siya doon. And itong Cure ay exclusively imported and distributed by Beauty Box Corporation. And kung may mga inquiries kayo, meron ako mga hindi nasabi sa video na to. So, hindi na naman pala nagfo-focus tong camera ko. So, yun, tuloy-tuloy. Kung mayroon pa ako hindi nasabi at may mga gusto pa kayong itanong, pwede nyo silang i-email sa inquiry@beautyboxcorporation.com. Don't worry, ilalagay ko siya sa description box. And meron din silang mga social media sites sa Facebook, Twitter, and Instagram at CureFeel. So, lalagay ko siya sa description box para hindi na kayo mahirapan. So, yun yung demo and review ko about this Natural Aqua Gel Cure. I'm sure bibili ako nito. Pagka naubos ko to, bibili ako nito kasi napakaganda niyang gamitin. So, why try sa inyo? Baka maging helpful din sa inyo tong product na to. And hopefully, sana maging helpful sa ating lahat. So, by the way, this is not a sponsored video. This is my honest demo and review. Talagang nagustuhan ko yung product. I'm not paid to film this video. Natuwa lang talaga ako and to think na first time ko siyang gamitin and naisipan ko pa siyang gawa ng demo and review. So, yun. And that's it for this video and thank you for watching and see you on my next one.